Magandang gabi po mga kapatid. Isang pagpapala po ulit sa bawat isa na tayo po ay magkakasama ngayon pong gabing ito, ngayong oras na ito upang atin pong purihin ng Panginoon sa kanya pong kabutihan at sa kanya pong katapatan sa bawat isa sa loob po ng nagdaang isang linggo. Salamat din sa pagkakataon ulit na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo po ay makapag-aral ng kanyang salita. At ngayong gabi, ito rin po ang pagkakataon para may panalangin natin ang mga prayer request ng bawat isa. Kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa po ay maayos ang kalagayan, malayo sa anumang karamdaman, at patuloy po na nagnanais na makilala pa ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanya pong salita. Kaya ngayong gabi, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa isa sa mga passages na atin pong makikita sa atin pong mga Bible readings. At ito po ay makikita natin sa Psalm 146 verses 3 to 6. Psalm 146 verses 3 to 6. Ang sabi po dito, "Do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On the very day their plans come to nothing. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, the maker of heaven and earth, the sea and everything in them, the Lord who remains faithful forever." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sapagkat may pagkakataon ulit kami na mapag-aralan ninyo pong salita. Pagkakataon po na makilala ka namin, pagkakataon po na mas lumalim pa ang aming pagtitiwala sa inyo, pagkakataon po na maibsan ang amin pong mga pangamba, ang amin pong mga takot, ang amin pong mga pag-aalinlangan. At ito po, Panginoon, ay dahil po sa mga pangako, dahil po sa mga pagtuturo namin po maririnig buhat po, Panginoon, sa inyo sa pamagitan ng inyong salita. Kaya, Panginoon, samahan mo na kami ngayong gabi. Samahan mo inyong lingkod na may bahagi niya ito ng maayos, malinaw, at may kapangyarihan. Sapagkat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa halos 5 dekada ko na po na pamumuhay dito po sa mundo, dito po sa Pilipinas, ay nasaksihan ko na po ang 8 mga naging presidente ng Pilipinas. At hindi ko po alam kung ito ay napapansin nyo rin, pero alam nyo po, nung ako po ay nagkaisip, pagka binubuksan po namin ang aming TV noon, ay maraming mga nagpuprotesta para pababain na sa pwesto, patalsikin na sa pwesto, yung kasalukuyang namumunong presidente sapagkat hindi nila gusto ang kanyang pangunguna, ang kanyang mga plano at ang kanyang ginagawa. Kaya talagang kabi-kabila ang protesta at yun nga po ang panahon na dineclare ang martial law. At ang isa pa po na aking napapansin ay meron sila na panibagong kandidato na ninanais na talagang ito ang gusto nila, ito ang kanilang pinopromote, ito ang kanilang pinapakilala, at ito ang kanilang inaasahan na pagka ito ang naging leader, ito ang naging sunod na presidente, magiging maayos na ang takbo ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad po. Again, hindi ko alam kung ito inyong napapansin, pero ito ang aking napansin. Pagka nakaupo na yung talagang ibinoto ng mga tao, pagkatapos ng ilang buwan or ilang taon, gano'n na naman. Nagpo-protesta na naman sila, sila na naman ay lumalabas sa kalsada at nagsisisigaw na ibagsak or patalsikin ang kasalukuyang administrasyon sapagkat hindi ulit sila satisfied. At meron na naman silang bago na ginugroom na pagka yun ang naging presidente ay magiging maayos ang takbo ng Pilipinas. Simula po yun nung una na akin pong nasaksihan na presidente at hanggang sa kasalukuyan na presidente po, ito ay pang-8 na nga po sa akin pong buhay, ay ganun pa rin ang sinisigaw ng mga tao. At marahil maging sa ibang bansa ay ganito rin po ang kanilang nararanasan. Maraming dissatisfied sa kanilang mga leaders. Mga kapatid, ngayong gabi, tayo pong lahat, dahil po sa marami tayong mga problema, marami pong mga hamon na tayo ay kinakaharap, marami tayong mga anxieties, marami tayong mga stress sa buhay, naghahanap po tayo ng masasandalan.
At yung masasandalan na yun, ang gusto po natin ay matibay na masasandalan. Mapapagkatiwalaan natin ang ating mga pangarap, mapagkakatiwalaan natin ng mga plano natin sa buhay, at maaasahan din natin na tayo po ay poprotektahan at aalagaan. Ngunit yun nga po, kung tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa mga tao na katulad din natin, na very limited, imperfect, no, short-sighted, katulad po nung 8 presidente na akin pong naranasan sa akin pong buhay, darating at darating din yung panahon na tayo po ay na hindi sila yung makakapagsalba sa atin. Ano po? Hindi sila yung makakapagkaloob ng atin pong mga pangangailangan sa bawat araw. Many times in our lives, we lean on the things that we see. Di po ba? We lean on our bank accounts, sa mga political leaders natin, maging sa atin pong mga trabaho, ano? Lalo na pagka high-paying ating job. Or many times we lean on our wit, no, or our intelligence, no, yung diskarte natin, yung galing natin. But sad to say, may mga limitasyon ang mga bagay na ito. Kaya nga madalas tayo po ay nai-stress, ano? Madalas sa kabila na meron tayong mga bagay na ito, punong-puno pa rin ng takot, no? Punong-puno pa rin ng pangamba ang atin pong mga puso. Mga kapatid, ngayong gabi, 1,000 years ago, meron pong propeta, no po, ang nagsulat para i-rebuke ang isang community na nagsisimula na magtiwala sa kanyang mga leaders, no, sa kanilang mga resources, no? At ang nakakalungkot, sa kanilang pagtitiwala dito ay unti-unti na rin nilang nakikita that these people, these things are failing them. Kung kaya't sila po ay nawawalan na rin ng direction, liligaw na rin ng landas. At ito pong Psalm 146, ito po ay isinulat para sa mga taong ito, ano po, na mali ang kanilang pinagtitiwalaan. Ito pong Psalm 146 ay sinulat para itama, no, kung sino dapat, no, ang kanilang pagtiwalaan sa araw-araw ng kanila pong buhay. At ako'y naniniwala din po ngayong gabi na ito pong Psalm 146, ito pong particularly verses 3 to 6, ay kailangan din po nating matutunan. Sapagkat katulad nila, naniniwala ako na tayo po ay madalas guilty, na tayo po ay nagtitiwala sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na limitado at hindi na ipagkakaloob ang atin pong mga pangangailangan. Sa chapter na ito at sa mga verses na atin pong binasa, according po sa mga Bible scholars, posible na si Haggai or si Zechariah ang nagsulat nito sapagkat nangyari po ito noong pagkatapos ng captivity, ng exile ng Israel sa Babylon, nung sila ay pinabalik na sa Jerusalem. But this time, ang nakakasakop sa kanila ay ang Medo-Persia. Ano? At yun nga po, ini-encourage ng mga propetang ito, itong mga Israelites na ito, na pinabalik sa Jerusalem, that they should rebuild the temple of God. At ang significance po ng temple ng Panginoon noong pong panahon nila ay presensya ng Diyos. Sapagkat pag may templo, ang ibig sabihin ang Panginoon ay kasama nila, ang Panginoon ay maaasahan nila, lalo na sa panahon ng kagipitan, ng kahirapan. At ngayong gabi mga kapatid, nawayan din po ang matutunan natin ngayon. Ang mensahe na itinuturo po ng sumulat nito pong salmong ito, lalo na yung verses 3 to 6, ay trust God, not men. Trust God, not men. Yan po ang atin pong pag-aaralan. Bakit kailangan sa Diyos tayo magtiwala na hindi natin nakikita kaysa sa mga tao katulad natin na nakikita. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, ito pong Psalm 146 ay nasulat nung ang mga Israelites ay nasakop na ng Medo-Persia. At alam po natin na nung si King Cyrus ang naging unang pinuno, nung mga panahon na yon, pinabalik niya ang mga Israelites from Babylon to Jerusalem. Noon pong 520 BC.
At dito po sa ating pag-aaralan, inilarawan po ng mga propeta na sumulat na ito kung ano ang kaibahan pagka sa Panginoon ka nagtiwala or sa tao. Ano ang mapapakinabangan mo, ano ang mangyayari sa iyo when you trust God, not men, or when you trust men and not God. Okay? At nawa, makita rin din natin ngayong gabi yung difference. At makita rin natin yung sarili natin, sino ba ang pinagkakatiwalaan natin ngayong gabing ito. Makita natin ano ang dahilan bakit marami tayong anxieties, marami tayong kinakatakutan, no? Bakit hindi tayo mag-move forward, no? Sino ba ang atin pong pinagtitiwalaan? Ang salita pong trust, ano po sa Bible, ang ibig pong sabihin nito ay shifting your weight, no? Ilipat mo yung iyong bigat. Or sa Hebrew, ang meaning po nito ay to lean with abandon. Sumandal ka, no, ng buo. Kumbaga ay wala kang ibang sinasandalan, kundi yung sinasandalan mo lang. Kumbaga parang umupo ka sa isang upuan. Di ba pagka umuupo kayo sa silya, yung buong weight mo ibinibigay mo doon sa silya, no? Yung paa mo minsan ay iyo pang itinataas, no? Na ang ibig sabihin nun talagang full weight. Ganun din po pagka sumasakay tayo ng jeep o ng sasakyan, di po ba? Yung buong buhay natin pinagkakatiwala natin sa driver, doon sa sasakyan, na tayo ay dadalhin doon sa atin pong pupuntahan ng ligtas, mabilis at maluwalhati. Yun po ang ibig sabihin ng pagtitiwala dito. At ngayong gabi, dalawang bagay lang po ang ating titingnan. Ano po ang una? When you trust men, may tatlo kang mararanasan. Ano? Kung babalikan natin itong Psalm 146 verses 3 and 4, sabi niya, do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground on the very day their plans come to nothing. So dito po dinidiscourage po ng mga prophets, ng mga sumulat nitong psalm na ito, na wag nating pagtiwalaan, wag nilang pagtiwalaan ang mga princess, no, or yung mga leaders ng bansa at ng mga tao, wag silang magtiwala doon. Bakit? Because they cannot save. Hindi ka nila maliligtas. Sapagkat nung panahon na yon, sobrang powerful ng Medo-Persia. Imagine, tinalo nila ang Babylon. Okay? Na ang tingin nila noon sa Babylon is the most powerful empire in the world. Pero may tumalo sa kanila. Kaya nga dinidiscourage tayo, na magtiwala sa kapangyarihan ng tao. Sapagkat yung inaakala natin na makakapagligtas sa atin, makakatulong sa atin, mahina pala yun. No? At ang sabi dito, they cannot save. So ang una na gusto ko makita natin, when we trust men, there is no capabilities. No? There is no capabilities. Walang kakayahan, no? Kung bakit tayo pinagbabawalan, no? Or pinapatigil na magtiwala sa kakayahan ng mga tao because they have no capabilities. Wala talaga silang kakayahan. Balikan natin, ang sabi dito, do not put your trust in princes, in mortal men who cannot save. Okay? Hindi talaga tayo nila maililigtas. Okay? Marahil nagtitiwala na sa kapangyarihan ng Babylon noon, pero nung dumating na itong Medo-Persian, na-realize nila na, mahina pala ang Babylon. So they started to trust Medo-Persian power kasi mas malakas sila sa Babylon. Pero ang sabi ng psalmist, don't trust their power because they really don't have capabilities. Kasi kung susundan natin po ang istorya, may dumating na naman mas malakas sa kanila at yun po ay ang mga Greeks. No? Makita rin natin na kahit na mas malakas ang Greece sa Medo-Persia, may dumating ulit na mas malakas pa sa Greece at yun ay ang Roman Empire. So makita po natin dito na talagang hindi dapat nating pagtiwalaan ang lakas, ang talino, ang galing ng mga tao sapagkat in reality, capabilities. Wala tayo pong kakayahan. Ang sabi nga po sa Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with men this is impossible, but with God all things are possible. So, dito po makikita po natin
na ang kausap ng Panginoon ay mga apostles at pinag-uusapan nila ang kaligtasan. No? So, dito po sa course ng kanilang pag-uusap, na-realize po ng mga apostles, sino ang maliligtas? No? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mahirap maligtas ang mga mayayaman. Ay sabi ng mga apostles, sino maliligtas? So, ang sabi niya dito sa verse 26, ang sabi niya dito sa verse 26, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. All things are possible. No? May mga bagay na hindi abot ng ating pag-iisip, lalo na pagdating po sa kaligtasan. Lalo na po sa kakayahan, pagdating po sa kaligtasan. Pero mga kapatid, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, with men, salvation is impossible. But with God, it is possible. No? He has the capability to save us. No? Kaya dapat ang source ng ating pong salvation ay ang Panginoon lamang. Hindi yung kakayahan natin, hindi yung alam natin, hindi yung grupo natin, or hindi yung ating pong ginagawa. Only our faith in the Lord. For our salvation, no, for our protection, sad to say, tayo po ay mabibigo. No? Tayo po ay madidisappoint. Kung kaya, ang sabi ng psalmist, don't trust princes, don't trust men. Bakit ginamit yung salitang princess dito? Ang ibig sabihin po ng princess dito ay the best things the world can offer. No? Don't trust the best things the world can offer because they have no capabilities. Gaya na sabi ko po sa inyo kanina, sometimes we trust our relationships, no, our family, no, our husbands, our wives, no, our children, our job, our government, our education, our achievements, no. Pero mga kapatid, we will always be disappointed. Kung ito po ang ating laging pagtitiwalaan, ito magiging source ng ating peace, no? Kung ito mga bagay na ito. Sapagkat marami sa mundong ito ang imposible. Pero sa Panginoon, all things are possible. Ang pangalawa na mararanasan natin, makikita natin when we trust men, they have no capabilities. Second, no securities. No? Walang security tayo na mapapala. Wala tayong protection. Nasabi po dito, kung babalikan natin, sa verse 4, when their spirit departs, they return to the ground. On the very day, their plans come to nothing. Ang ibig sabihin po dito, pag namatay sila, yung kanila mga plano, yung kanila pong mga pangako, mawawala na rin yan. Di ba ba? Sometimes, marami po ang mga tao, lalo na mga politiko, nangangako sila para may makuha sila sa inyo. Di ba? May makuha sila sa atin. Makuha nila yung boto natin. Kaya kung ano-ano ang mga pinapangako, alam po natin, yung isang politiko, na nangako, na pagka binoto nyo ako, merong 10K ang bawat isa. Pagka binoto nyo ako, libre ang kuryente. Siyempre, ipinangako sa iyo yung pangangailangan mo. Kaya talagang boboto ka. Di ba? Kaya lang, ano ang nangyari? Di po ba? Nung sila ay nanalo na, nakakalimutan na rin, napako na rin yung kanilang mga pangako. No securities. At dito nga, ito yung ultimate. No, pagka namatay sila, yung mga plano nila, mamamatay na rin. I remember 2 weeks before my mom died, kinausap niya ako at ang sabi niya, pangako mo sa akin, no? Pagka-graduate mo ng high school, hindi ka muna papasok sa college, magtatrabaho ka muna para suportahan mo itong 2 mong kapatid na natitirang nag-aaral. Pangako mo. No? So dahil sa nabi ng doktor na araw na lang ang binibilang bago mawala ang aking nanay at ako ay nangako. Opo, sige po. Gagawin ko po yun. And then, nung siya ay namatay na, nakalimutan ko na yun. At hindi yun ang nangyari. Iba ang nangyari. No? Hindi ako nakapagtrabaho, kundi nagtuloy ako mag-aral. Ngunit yung 2 kong kapatid, sila naman ay napapunta sa abroad. Kumbaga ay mas napaigi yung kanilang buhay. Pero ang aking punto dito, many times yung ating pong mga pinapangako, walang security. No? Hindi po natutupad. Ang sabi po sa Proverbs 21 verse 31,
The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Okay? Sabi niyan, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Nung unang pong panahon, basta't ikaw ay maraming kabayo, no? Basta't malalakas ang iyong mga kabayo, pagka well-trained ang iyong mga kabayo, mataas ang guarantee na ikaw ay mananalo sa gera. Ngunit ang sabi po dito ni Haring Solomon, kahit na well-prepared, no, itong iyong panglaban, pandigma, ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng tagumpay. Ang ibig pong sabihin, kung hindi kalooban ng Diyos o kung hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon ang tagumpay, kahit na ikaw ay kumpleto sa iyong armas, kumpleto sa iyong training, no, kung hindi yan gagamitin ng Panginoon, magfe-fail ka. Walang security. Kung ang source ng ating security ay lahat ng mga bagay, lahat ng magagandang bagay na pwedeng i-offer ng mundong ito. Katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, yung mga kandidato na nagbibigay sila ng maraming pangako para meron silang makuha sa atin. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon pagka nangako, ito ay para makinabang tayo. No? Hindi para makinabang ang Panginoon, ito po ay for our own benefits. No? Kaya siya nangako. Ang gagawin lang natin, maniwala sa Kanya, maghintay sa pagdating ng Kanya pong mga ipinangako sa atin. Ngayong gabi, sana po ang security natin ay based sa pangako ng Panginoon, hindi based sa pangako ng mga tao. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba magiging paranoid tayo na wala tayong pagtitiwalaan ng mga tao? Hindi po. Ang ibig pong sabihin lamang, no, pagka nag-fail yung mga tao na inaasahan natin na tuparin yung kanilang mga pangako, hindi tayo madidisappoint, hindi tayo madidiscourage, hindi tayo magagalit. Kasi expected din naman talaga, no, na ang atin pong mga pangako ay napapako. Di po ba? Ganun din tayo pagka tayo nangako, no? Nawa sa biyaya ng Panginoon, magawa po natin. Pero kung sakaling hindi natin magawa, ay talagang dahil sa tayo po ay tao lang. Hindi tayo dapat pagkatiwalaan. Ang dapat nating pagtiwalaan ay yung pangako ng Panginoon. Sapagkat ang sabi po ni Joshua, no po, sa Joshua chapter 23 at saka Joshua chapter 24, nung siya'y matanda na, no, pagkatapos ng 45 years na pakikipaglaban niya, sabi niya, walang pangako na hindi tinupad ang Panginoon. Lahat ay kanyang tinupad. At ganyan din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Lahat ng kanyang ipinangako sa atin, lahat ng pinanghahawakan natin na pangako, tutuparin yun ng Panginoon in His time. No? Humingi lang tayo ng biyaya sa Panginoon na hintayin yun. Sapagkat ang timing ng Panginoon ay laging perfect. So, yun po ang pangalawa na makikita natin. When we trust men, no? No capabilities, no securities, at ang pangatlo, no guarantees. No? Walang kakayahan, walang proteksyon, at ang pangatlo, walang kasiguruhan. No? Pagka tayo ay umasa sa mga tao, salamat sa Diyos kung matutupad. No? Pero paghandaan natin sapagkat madalas mabibigo po tayo, madidisappoint tayo, no, sa ating family, sa ating trabaho, sa ating community, even ourselves, no. Even our own intelligence, no, will fail us. Why? Because we are all human beings. We are all limited. Ano po? Walang guarantees. Ang sabi sa James chapter 4 verse 14, why you don't even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Okay? So, wag nating siguruhin kung ano mangyayari bukas sapagkat hindi natin alam. Dahil para lamang tayong hamog, no po, na sa madaling araw, no, or sa umaga ay naandyan, pero pagka uminit na ay mawawala. Ang dapat lagi nating sabihin ay kung kalooban ito ng Panginoon. Sapagkat pagka nangako sa atin ng mga tao or pagka tayo ay nangako, walang guarantees. Walang guarantee. No? Walang kasiguruhan. May tatlo tayong mararanasan when we trust men, when we trust ourselves. No?
no capabilities, no securities, and no guarantees. So nakakalungkot ano? Kaya nga ito ang paalaala. Ito ang babala nitong psalmist na ito, no? Na sumulat ng Psalm 146 na don't trust princes, don't trust men, no? Who cannot save us because they don't have capabilities, securities, and guarantees. So, ngayon pong gabi, yung pangalawa na ating titingnan, when we trust God, no? So, kung ang Panginoon naman natin ang ating pagtitiwalaan, ang sabi po dito, kung babalikan natin itong ating text sa verse 5 and 6, blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God, the maker of heaven and earth, the sea and everything in them, the Lord who remains faithful forever. Meron tayong tatlong may experience when we trust God. Ang una, we will have a personal helper. No? Magkakaroon tayo ng personal helper. Ang sabi niya dito, blessed is he whose help is the God of Jacob. No, pinagpala or masaya or dapat magalak ang isang tao na ang kanyang pinagtitiwalaan ay ang Diyos ni Jacob. Bakit po Diyos ni Jacob, hindi Diyos ng Israel o kaya Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Bakit Diyos ni Jacob? Sapagkat si Jacob po, kung obserbahan ninyo ang kanyang buhay, it was messy. No? Ang daming mga kaguluhan, ang daming pandaraya, ang daming problema, no? Ang daming stress. And yet, God became his God. Anong ibig pong sabihin nun? Ang Panginoon ay nagkaroon ng covenant, no? Or ng panata na siya ang magiging Diyos ng Israel or ni Jacob. Kahit na ang dami niyang maling ginagawa, no? God will always be there for us. Kahit na marami tayong mali na ginagawa, marami tayong palpak sa ating pong buhay, no? Kahit na marami tayong mga anxieties, disappointments, the Lord will always there to guide us, to help us, to strengthen us, and to go with us and before us. Yan po ang benefit na ating mararanasan when we trust God. Yun ang dahilan kung bakit ang sabi ng psalmist na ito, you trust God. No? At yan din po ang gustong ituro sa atin ng psalmist. Let us trust God. Kung ang ating pong buhay ay punong-puno ng pangamba at takot, marahil hindi natin pinagtitiwalaan ang Diyos. Marahil ang pinagtitiwalaan nyo ngayong gabing ito ay yung lahat ng mga bagay na nasa mundong ito. Marahil ang pinagtitiwalaan natin ay yung ating sarili, yung ating kakayahan, yung ating trabaho, yung resources na meron tayo. Subukan natin mga kapatid, magtiwala sa Panginoon 100%. And we will see, no, you will have a personal helper. The Lord will always be there to guide us, no, to lead us, no, and to provide our needs. At yan po ay akin na pong naranasan, no, sa akin pong pamumuhay bilang mananampalataya. The Lord has always been providing for all my needs. Yung needs ng family ko, laging naandyan ng Panginoon. Kahit na napakaraming bayarin, napakataas ng mga bilihin, kahit na mayroong mga utang, God always provides for us. Kahit na minsan hindi kami nagtitiwala sa Kanya, pero He always makes a way para makuha niya yung atensyon namin na magtiwala sa Kanya. At ganoon din po kayo mga kapatid. Ang Panginoon hindi siya titigil hanggat hindi natin natututunan na magtiwala sa Kanya 100%. Okay? You will have a personal helper. Second, ang sabi po dito, the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. So you will experience God's unequal power. No? Hindi lamang He will be your personal helper, but you will experience His unequal power. Ang sabi niya, He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. Walang tao, walang machines, or even AI can create what God has created. No? Hindi kayang mag-create ng tao, ng AI, ng machine, ng heaven and earth, ng sea and everything in it.
Only God can do that. Di po ba? At pagka pinagtiwalaan natin ang Panginoon, we will experience His unequal, unmatched power. Ito ang dahilan bakit hindi tayo ini-encourage na magtiwala sa strength ng tao, sa galing ng tao. Because our strength has no capability, security, and guarantee. Pero ang Panginoon, He is the source of strength. No, He is the source of power. He is the source of everything. Kaya His power is unmatched. May experience po natin. Ang ibig sabihin, we will be protected. The Lord will always help us. At pagka alam po natin ang katotohanan ito, at na-experience po natin ang unequal power ng Panginoon, this will remove our anxieties. Di po ba? Our disappointments. No, magkakaroon po tayo ng peace of mind and peace of heart. Because God is always there. He is our personal helper and we will experience His unequal power. Ang pangatlo at ang panghuli, natin pong mararanasan when we trust God, hindi lamang personal helper na makikita natin sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Okay? So, tumawag tayo sa Panginoon when we are in trouble. Because, ang sabi niya, He is our refuge and strength, an ever-present help. Only God can help us sa lahat ng mga issues natin sa ating pong buhay. Siya lang makakatugon ng tama, sakto, sa atin pong pangangailangan. And then, ang pangalawa, ang sabi niyan, unequal power. We will experience His unequal power. Ang sabi sa Isaiah 40:25, to whom will you compare me? Or who is my equal? Says the Holy One. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, kanino mo para? No? Sino ba ang kapantay ko? Wala. Di po ba? Yan ang sabi po ng Panginoon. His power is unmatched. And then ang pangatlo at ang panghuli, He is faithful forever. No? Siya ay tapat magpakailan paman. Wow! Di po ba? Masarap pakinggan at very assuring and calming pagka mayroong magsasabi sa iyo na I will be here forever. I will never leave you nor forsake you. Sapagkat many times in our lives, no, kahit na maraming tao, we feel alone. Di po ba? May mga times po, may mga episodes sa buhay natin na parang yung mga inaasahan nating mga tao ay wala. Or yung mga ina-expect na natin na magpapasaya sa atin, sila yung nagpapalungkot sa atin. Yun ang nagbibigay ng sama ng loob sa atin. Pero mga kapatid, ang Panginoon, He promised to be there, no? To be faithful forever. Okay? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, I'm sure alam niyo na itong talatang ito. Ngunit napakaganda na ito ay lagi nating alalahanin every time na tayo po ay nalulungkot, every time we feel alone. Ang sabi po ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. Ang maganda po dito sa talatang ito, ang basis na kanyang faithfulness ay hindi according sa faithfulness natin, kundi based sa kanyang character. Kasi ang sabi niya, He cannot disown Himself because He is a faithful God. He cannot be unfaithful. No? Hindi mo pwedeng sabihin at hindi pwedeng maging ugali ng Panginoon kahit once lang na unfaithful God. No? He is faithful always and forever. So lahat ng mga pinangako niya, no, lahat ng gagawin niya at lahat ng mga warnings niya, no, sa atin ay gagawin niya because that's how faithful He is. Salamat sa Panginoon. When we trust God, meron tayong personal helper, na-experience natin yung unequal power ng Panginoon at He will be faithful forever to each one of us. Ngayong gabi, I wonder kung saan ka nakasandal, no? Kung saan nakatuon ang iyong pagtitiwala. Pero kung sa kabila ng pagtitiwala mo, na-experience mo pa rin ang iba-ibang mga anxieties, that means
you are leaning or you are trusting sa ibang mga bagay, or to be specific, in the best things that this world can offer. Yun ang iyong pinagtitiwalaan. Sapagkat when we trust the Lord, no? When we transfer our weight to the Lord, sabi ng Panginoon, you will be still. You will have the peace of God that passes all understanding. Okay, so ngayong gabi mga kapatid, let us trust God, not men. And let us pray na sa biyaya ng Panginoon ay unti-unti nating bitawan, no? Yung mga bagay sa mundong ito na inaakala natin na pwedeng pagtiwalaan. At simulan natin ngayong gabing ito na magtiwala sa ating Panginoon. Pagising natin sa umaga, let us pray that the Lord will help us to trust Him. At may experience po natin ang napakalaking kaibahan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Marirealize natin na ito ang hinahanap natin na matagal na. Mga kapatid, let us trust God, not men. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala ninyong salita. Salamat po sa katotohanan na kung kami magtitiwala sa tao at lahat ng mga bagay na nasa mundong ito ay mabibigo kami. Pero salamat po sa pangako. Pero salamat po na kung kami magtitiwala sa inyo, kami, Panginoon, inyong sasamahan, pangungunahan, palalakasin. At sa bawat labanan na kakaharapin namin, kami ay inyong tutulungan na magtagumpay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, nawa ang mensahe mo ay mangusap sa bawat isa. Ma-realize po naming lahat that we need to trust you. That we need to transfer our weight to you. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Mag-iingat po tayong lahat at magandang gabi sa bawat isa.